Kumusta, Sir Jupiter? Tawagin niyo na lang akong Andrea. Taga Misamis po ako. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa amin ng kapatid kong nagpakamatay. Yes po, nagpakamatay ang kapatid kong si Adrian noong 2010. 19 years old po siya noon at 22 naman ako. Sa isip-isip ko, nagpakamatay siya dahil sa matinding guilt. Naging sakit sa ulo po kasi siya ng mama namin. Namatay na lang at lahat si mama. Pasaway pa rin si Adrian. Nagbago lang siya nang huli na. Wala na si mama at maraming taon na ang nasayang niya sa pag-aaral. Pagkatapos ng libing ni Adrian, pinasok ko ang kwarto niya para sana magligpit. Nakita ko sa kanyang side table ang mga bote ng gamot na sinimot niya para wakasan ang sariling buhay. Katabi ng mga ito ang kanyang cellphone na pumukaw sa pansin ko. Kinalkal ko ang cellphone ni Adrian. Ito yung klase ng cellphone noon na meron pang physical keypad. May camera, pero pixelated pa kung titignan ang mga images. Sir Jupiter, una kong napansin ang image ng wallpaper. Isa po itong painting na halatang pinicturan lang ng kapatid ko mula sa kung saan. Tanaw pa nga po ang kahoy na frame ng canvas sa picture. Ang mismong painting naman, itim ang background at may abstract na figura sa gitna. Hugis tao na nakadungaw. Yung mismong gilid ng painting ang nagsisilbi niyang bintana. Subalit, wala siyang mukha. Kung titignan, abstract na anino lang talaga. Tapos magkakahalong kulay abo, itim at puti. Kahit pixelated, hindi ko maintindihan kung bakit nahumaling ako sa nasabing larawan. Nakita ko na nga lang po ang sariling pinapasa ito sa cellphone ko at ginamit din bilang wallpaper. Binalikan ko ang cellphone ng kapatid ko at itinuloy ang pagkakalkal. Sir Jupiter, wala akong makita at maramdaman kundi kalungkutan. Dilim at panghihinayang mula mismo sa kapatid ko. Naiinis din ako sa sarili ko at hindi ko agad napansing ganoon na pala kalalim ang kinasasadlakang karimlan ni Adrian. Puno ang cellphone ng madidilim na video, image at music files. Meron ding mga notes na siya mismo ang nagsulat. Higit sa lahat, nahanap ko rin doon ang kanyang suicide note. Suicide note na dedicated sa akin at malaki ang kinalaman ngayon dito sa sinasalaysay ko sa inyo. Kaya naman, paumanhin, subalit kailangan kong kopyahin ang mismong laman ng nasabing file at isama sa email na ito. Naririto po ang huling paalam ng bunsong kapatid kong si Adrian. Ate, sorry. Sorry po talaga.
pero hindi ko na kaya. Alam ko masakit para sa inyo ang gagawin ko, pero alam kong makaka-move on ka rin balang araw. Hindi tulad kong hindi na talaga makakatakas sa karimlang lumalamon sa akin. Kadilimang ako rin naman ang may kasalanan. Dahil sa pagbabaliwala ko kay Mama. O baka dahil sa pagpicture ko sa lintik na larawang yon. Ate, pasensya pero hindi ko na alam kung kaninang totoo at alin ang bangungot. Bagamat alam ko namang ako ang buhay na bangungot ni Mama noon. Ginawa kong miserable ang buhay niya dahil sa udyok ng mga tropa ko at dahil sa bulong ng sariling kapusukan. Ibinasura ang pag-aaral ko. Kinumpleto ang lahat ng mga bisyong pwedeng kabigin. Alak, babae, sigarilyo, droga, sugal, online games, basta lahat. Lahat ng bisyong pwede mong maisip. Malamang na pinagsawaan ko na. Salamat sa mga katropa kong uhaw sa kaibigan kaya't nalilibre ako sa lahat ng kalokohang ito. Ate, paniwalaan niyo ako please. Ilang ulit kong sinubukang kumawala pero sadyang malakas ang kapit sa akin ng kung sino mang demonyo. Paniwalaan ninyo ako. Masakit para sa akin na makitang umiiyak si Mama sa harap ko. Ramdam kong nadudurog ang puso at kalooban ko. Sadyang nakasanayan ko lang ang pagiging malamig kaya't nagagawa ko siyang baliwalain. Naging kasinlamig ako ng yelo. Yelo na agad nabasag at nagkapira-piraso nang mamatay si Mama. Namatay dahil sa atake sa puso. Inatake sa puso malamang dahil sa mga pasakit na itinambak ko sa kanya. Gusto kong mabuhay si Mama. Gusto kong maibalik si Mama. Lahat kaya kong isakripisyo noon, maibalik at makasama ko lang si Mama pero wala na eh. Huli na. Sinubukan kong makabangon, ate. Nagliwaliw ako, naglibang. Bagamat hindi ko nakasama ang dating mga katropa ko. Ito yung mga araw na palagi akong wala sa bahay matapos ng libing. Akala ninyo po sumasama-sama pa rin ako sa mga kaibigan ko, no? Hindi na po. Sa halip bumiyahe ako ng bumiyahe mula dito sa atin. Nakarating na ako ng Cagayan de Oro, Butuan, Bukidnon o kahit pa sa Davao. Umakyat ng mga bundok, nagpakaligaw sa mga syudad at minsan ding nagmuni-muni sa mga museum at sementeryo. Gusto kong mahanap ang sarili ko. Kaso, iba ang natagpuan ko. Sa isang museum po ito sa may kanlurang Mindanao. Hindi ko na lang babanggitin saan eksakto, basta maraming mga rebulto, jars at paintings doon na kakaiba. Karamihan nakakatakot. Madidilim o madudugo ang nilalarawan. Doon ko natagpuan ang dumudungaw na anino. Ang painting na ginawa kong wallpaper ng cellphone ko. Kinuhanan ko lang naman yung larawan kasi ramdam kong nahuhumaling ako sa kadiliman nito. Kumakaway, bumubulong at tumatawag ito sa akin.
kakatitig ko sa mukha nitong puro karimlan, naramdaman ko na lang na iniyayakap ako nito. Hanggang sa, ayun, kinuhanan ko ng picture at ginawa kong wallpaper. Bagay na hindi ko dapat ginawa. Mula noon, palagi ko na itong tinititigan lalo tuwing gabi. Sa buong biyahe ko, hanggang sa noong makauwi na ako sa atin, maya't maya ko itong tinitignan. Ito yung mga araw na nagkukulong ako sa kwarto. Kinakatok mo ang pinto at hinatiran mo ako ng pagkain pero hindi kita pinagbubuksan. Ate, ramdam ko ang pag-aalala, lungkot at bahagyang inis ninyo sa akin. Sorry po. Pero maniwala kayo, hanggang noong mga panahong iyon, sinusubukan ko pa rin makabangon at magbagong buhay. Ang kaso, pinipigilan ako ng dumudungaw na anino. Binubulungan nito ang kaluluwa ko. Hindi ko kailangan pilitin ang sarili ko. Hindi ko kailangang madaliing makabangon. Sasamahan niya ako. Yayakapin niya ako palagi. Kakantahan kung kinakailangan. Napakaganda po ng boses niya, ate. Kaboses ni Mama. Kaboses na kaboses ni Mama kapag kinakantahan niya ako para patulugin noong bata pa ako. Ang pinagkaiba lang, purong pagmamahal at pagkapayapa ang nararamdaman ko sa boses ni Mama. Subalit, pagsisisi at pangungulila kay Mama ang lumulunod sa akin kapag kinakantahan ako ng dumudungaw na anino. Dumaan pa ang mga araw, unti-unti nang nagkakaroon ng kulay ang dumudungaw na anino. Nagkakaroon ng kulay abo ang buhok, tulad ng ubaning ulo ni Mama. Nagiging kulay kape ang malalamlam na mga mata, tulad ng namumugtong mga mata ni Mama dahil sa akin. Nangulay kayong manggi na rin ang lubog ng mga pisngi, katulad ng pagiging payat ni Mama dahil sa pagkalasing sa konsumisyon. Kuha nga rin niya maging ang amoy ng langis na pinapahid ni Mama sa nananakit niyang kasukasuan. Si Mama ang dumudungaw na anino. Kitang-kita ko po, si Mama talaga ang nakadungaw sa painting na kinuhanan ko ng larawan ang nasa wallpaper ko. Ate, binabalikan ako ni Mama. Binabalikan niya ako para sabihin hindi ako dapat makalabas sa karimlang ito. Kailangan kong magbayad sa mga nagawa ko sa kanya, sa lahat ng mga pasakit na idinulot ko sa kanya. Gusto kong baliwalain kasi nga nasa isip ko pa rin na hindi talaga si Mama yun. Pero mapilit po siya, ate. Isang gabi nakikita ko siyang nakadungaw sa bintanang nasa painting na kinuhanan ko ng litrato. Ngunit nang sumunod na gabi, nakadungaw na siya sa screen ng cellphone ko. Sa mga sumunod pang gabi, nakadungaw na siya sa bintana ng kwarto ko. Nakatitig siya sa akin, palagi. Amoy ko sa kanya ang pampahid na langis, palagi. Binubulungan niya ako palagi. Paulit-ulit niyang sinasabi, "Dito ka lang.
Dito ka lang sa dilim. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita dito sa dilim. Isa kang nilalang ng karimlan. Walang nagmamahal sa'yo. Akala mo ba nag-aalala sa'yo ang Ate Andrea mo? Hindi. Hindi kanya mahal. Galit siya sa'yo. Galit siya sa'yo kasi ikaw ang pumatay sa mama ninyo. Ikaw. Ako ang pumatay kay mama. Hindi man pisikal, pero dahil sa akin kaya natambakan ng sama ng loob ang puso ni mama. Dahil sa akin kaya nabuhay sa konsumisyon at pag-aalala si mama, kaya dapat lang sa akin ang kadilimang ito kasama ng dumudungaw na anino. Kahit saan ako tubingin, tulog man o gising, siya lang ang nakikita ko. Nasa tabi ko. Kinakantahan ako. Niyayakap ako. Sinasakal ako. Pilit pinapainom sa akin ang magkakahalong mga gamot. Paracetamol, multivitamins, gamot sa ubo at marami pang iba. 1, 2, 3 tableta, 5 kapsula hanggang hindi ko na mabilang. Ate, ayoko na. Sorry po, pero hindi ko na kaya. Ate, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ko kayo ni Mama. Mahal na mahal ko kayo, pero huli na. Sorry. Sir Jupiter, para akong nilublob sa luha, uhog at pawis ng matauhan matapos basahin ang suicide note ni Adrian. Pakiramdam ko, pinagsasaksak ng 1,000 tinidor ang puso ko. Umiikot sa isip ko, bakit Adrian? Bakit hindi ka nagsabi kay ate? Nandito lang naman ako eh. Araw-araw kong kinakatok ang pinto ng kwarto mo kahit hindi mo ko pinagbubuksan. Bago umalis papuntang eskwela at pagka-uwi, palagi kitang tinatawag. Tinignan ko ang larawan ng painting na ginawa ko na ring wallpaper ng cellphone ko. Ito ba ang dumudungaw na anino? Anong meron? At naging bangungot ito ni Adrian. Bagamat hindi maalis sa isip ko si Adrian at ang kanyang suicide note, isinantabi naman ng utak ko ang tungkol sa larawan, Sir Jupiter. Opo, palagi ko itong nakikita. Kasi naka-wallpaper sa cellphone ko eh. Pero ang palagi kong naiisip, ang mga huling araw ni Adrian. Nagkataon lang nakasama niya ang dumudungaw na anino noon. Hanggang sa isang gabi, nagising na lang po akong may naaamoy na sigarilyo sa kwarto ko. Tapos may bahid amoy beer. Nagtaka ako. Kasi hindi naman ako umiinom o naninigarilyo. Naiirita nga po kami ni Mama tuwing nakakaamoy ng ganoon kay Adrian dati. Kakasuri ko sa kakaibang amoy. Nanumbalik na naman sa isip ko ang mga alaala ng kapatid ko. Nang matauhan, dinambot ko ang cellphone ko para tignan ang oras. Nanlaki ang mga mata ko at kumabog ang dibdib nang makitang
Si Adrian ang nakadungaw sa painting na nasa image. Kinusot ko ang mga mata ko. Nang tignan ko ulit ang wallpaper, ang dumudungaw na anino naman ang nakita ko. Nasa isip ko, baka guni-guni lang ang nakita ko dahil sa kakaisip sa kapatid ko. Maski ang amoy ng sigarilyo at beer, biglang nawala na rin. Tiningnan ko ulit ang oras. 1:00 pa lang ng madaling araw. Kaya humiga po muna ako ulit at sinikap na makatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakaidlip hanggang sa napandilat ako ng bahagya. Napabalikwas ako nang bangon nang makita ko ang isang aninong nakatayo sa labas ng saradong bintana ng kwarto. Hindi ko maaninag kung sino dahil makakapal ang mga salamin ng bintana. Sinubukan ko ring tanungin kung sino yun. Pero hindi naman sumasagot. Kabado na ako noon at namumutil na ang pawis. Gayunpaman nasa isip ko, hindi naman siya makakapasok doon kasi may grills sa labas ng bintana. Kaya dahan-dahan kong binuksan ang bintana nang hindi inaalis ang tingin sa anino. Walang tao. Pinako ko ang tingin ko sa nasabing anino habang binubuksan ang bintana. Hindi ko ito nakitang umalis. Nakatayo lang ito doon. Kaya nakapagtataka kung bakit walang tao o kahit anong hugis tao nang mabuksan ko ang bintana. Nanuyo ang lalamunan ko dahil sa nerbiyos, Sir Jupiter. Tumayo ako mula sa kama at pumunta ng kusina para uminom ng tubig. At dahil tuluyan ang naglaho ang antok ko, minabuti kong dumiretso na lang muna sa sala para mag-computer. Bumabagabag sa isip ko ang nakita kong anino sa bintana at ang guni-guning si Adrian sa wallpaper. Doon ko po sinubukang i-google ang dumudungaw na anino painting. Pero wala akong mahanap na matinong result. Naisip kong mag-post sa isang forum website. Baka sakaling may nakakaalam ng tungkol sa painting. Nilarawan ko lang ang painting gamit ang mga salita pero hindi ko pinost ang mismong larawan. Gusto kong makasigurong alam ng kung sino mang sasagot ang tungkol sa nasabing painting. Mahirap na kasi at baka hindi totoo ang sasabihin sa akin, di ba? Lumipas ang halos 1 oras. Walang nakakaalam ng tungkol sa painting, Sir Jupiter. Nanuot na lang sa balat ko ang lamig ng madaling araw, wala pa rin akong nakukuhang sagot. Magla-log out na sana ako para subukang makatulog ulit nang may nag-private message sa akin. Nagpadala ng picture ng dumudungaw na anino painting. Tanong niya sa akin, "Ito ba ang tinutukoy mo?" Kinumpirma ko namang oo, yan nga ang sinasabi ko. Hindi siya tumugon ng ilang minuto. Ngunit kinilabutan ako nang mag-reply na ito. Sumisimbolo ang painting na yan sa kadilimang pilit na dumudungaw mula sa kalooban ng tao. Gusto nitong lumabas at sakupin ng karimlan ang sino mang tumitig sa kawalang hatid nito. Sorry to say but wala ka ng kawala.
Sumidhi ang lamig sa paligid. Kinabahan ako. Pinilit kong ngumiti sa sarili at sabihing kalokohan ang sinasabi ng tumugon sa akin. Subalit nahintakutan ako nang nag-log out ako sa forum at sinara ang browser. Bumungad kasi sa wallpaper ng PC ko ang dumudungaw na anino painting. Hindi ko nilagay yun doon mula sa cellphone ko. Sigurado akong hindi ko nilagay yun doon, kaya paanong nangyari yun? Dali-dali kong pinindot ang power button ng computer at tinanggal ang kuryente. Subalit nang mamatay ang computer, ang itsura naman ni Adrian ang pumalit sa blankong screen. Kumaripas ako pabalik ng silid ko. Ngunit nahintakutan ako ng matanaw ang cellphone kong nakabalandra sa kama. Si Adrian din ang wallpaper nito. Naging nakakikilabot na ang lamig. Pinulot ko ang cellphone ko at malakas na inihagis sa dingding. Wasak ang buong device tapos nagkalat ang mga bubog sa sahig. Sunod-sunod ang mabibigat kong paghinga dahil sa kilabot ng mapadako naman ang tingin ko sa may bintana. Naroroon ulit ang anino. Binalot din ulit ang kwarto ng amoy ng sigarilyo at beer. Napapiglas ako nang biglang pabagsak na sumara ang pinto. Pinilit ko itong buksan, subalit may kung anong puwersang bumibigil. Ilang sandali pa, may naririnig na akong kumakalampag sa mga grills ng bintana. Napalingon ako, tsaka nakitang gumagalaw na ang anino sa labas. Ate, bakit hindi mo ako tinulungan? Bakit hindi mo ako inaalala? Bakit hinayaan mo lang akong kunin ng dumudungaw na anino? Hindi mo ba ako mahal? Ate, bakit po? Bakit? Dinig kong pagsasalita ng anino, Sir Jupiter. Bagamat natatanaw ko ito sa labas ng bintanang sarado, ramdam ko namang umaalingaw-ngaw ang boses nito sa loob ng aking bungo. Lumalakas ang kakaibang amoy. Tumitindi ang panginginig ng kalamnan ko. Wala akong magawa kundi sumagot. Hindi. Hindi ikaw si Adrian. Hindi ikaw ang kapatid ko. Subalit lalo lang nag-ibayo ang boses nitong lumulukob sa utak ko. Ilang sandali pa, kita kong unti-unti itong lumusot sa saradong bintana. Tumagos ang itim na ulo at mga kamay nito, tsaka lumingon sa akin. Wala mang muka at mga mata, ramdam ko ang pagtitig nito sa akin. Nanigas ako. Hindi ko maigalaw ang anumang bahagi ng katawan ko, bagamat wala akong tigil sa pangangatal. Palakas ng palakas ang boses nitong katulad ng kay Adrian. Palakas din ng palakas ang magkahalong amoy ng sigarilyo at beer. Unti-unti ring nagbabago ang itsura ng anino sa harap ko. Nagkaroon ito ng kulay tsokolating buhok, kapareho sa amin ni Adrian. Nahulma ang katawan. Nagkaroon ng medyo malaking tiyan at may kataba ang braso tulad ng sa kapatid ko. Nagkaroon din ng kulay kapeng mga mata na namana ng kapatid ko kay mama. Mga matang nanlilisik ngunit umiiyak. Ate, bakit hindi mo ako pinigilang mamatay? Bakit? Tuloy-tuloy ito sa paggamit ng boses ng kapatid ko
Sumasabay sa pagsasalita nito ang amoy ng sigarilyo at beer sa malamig na hininga. Kumakalat ang amoy sa malamig na hanging marahang umiikot-ikot sa kwarto ko. Gayunpaman, alam na alam kong hindi si Adrian yon. Sinubukan kong buksan at kalampagin ulit ang pinto nang makakilos na ako, pero bigo pa rin ako. Palapit ng palapit ang kung anumang nilalang at wala akong ibang magawa kundi magsumiksik sa sulok ng pinto. Napaupo ako at isinubsob ang ulo sa tuhod. Paulit-ulit kong sinisigaw, "Tama na! Kung sino o ano ka man, tama na!" Subalit hindi niya ako tinigilan, Sir Jupiter, at tuluyang nayanig ang kaluluwa ko nang hawakan niya ako sa ulo, dahilan para mawalan ako ng ulirat. Masakit na ang sinag ng araw nang magising ako, Sir Jupiter. Binangungot ba ako? Panaginip lang ba ang lahat? Ang anino? Is Adrian. Sumakit ang sentido ko nang makita ang basag na cellphone ko. Ibig sabihin, totoo ang mga naranasan ko. Kaya mabilis kong nilinis ang sirang device saka itinapon sa basurahan. Kumuha ng makapal na kumot, pumunta ng sala, tapos tinakpan ang screen ng computer nang hindi ito tinitignan. Hindi ko man nakita kung naroroon pa ang dumudungaw na anino, pero ramdam ko ang presensya nito sa PC. Noong araw ding yun, ibinenta ko ang computer sa isang reseller, Sir Jupiter. Agad din akong lumipat ng tirahan doon sa isang kamag-anak ni Mama. Pagkatapos mabilis na binenta ang bahay namin. Ayokong magpakakampante. Nakakatakot isiping baka naroroon pa rin sa bahay ang kung anumang malignong dala ng madilim na painting. Noong bumili nga po ako ng bagong cellphone, nakahanda na akong itapon yun ulit kung sakaling lumutang uli ang misteryosong image. Sa kabutihang palad, hindi naman na po ito nagpakita. Bagamat nararamdaman ko pa rin palaging may nakatingin sa akin sa paligid. Hanggang ngayon. Opo, nakakikilabot. Pero kailangan kong magpakatatag para makapagpatuloy sa buhay. Lalo pat may sarili na akong pamilya ngayon. Palagi ko na lang pinagdarasal sina Mama at Adrian. Kasi hindi naman nabawasan kahit na bahagya ang pagmamahal ko sa kanila. Sa mga listeners naman po, pasensya na kasi hindi ko pwedeng ipakita ang larawan ng painting. Una, ayoko na yung makita ulit. At ikalawa, ayokong may mabiktima yon ng dahil sa kapabayaan ko. Siguro i-comment nyo na lang kung narinig nyo na ang tungkol sa dumudungaw na anino painting. O kung may alam pa kayong ibang mga obrang tila may sumpa. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng aking salaysay. More power sa inyo.
Lumang Bahay. Magandang hapon po sa Sitio Bangungot. Ako po si Mika. 18 years old at nakatira sa Dimiao, probinsya ng Bohol. Ito pong aking karanasan na ikikwento ay nangyari sa nilipatan naming bahay noon. 2 palapag ang bahay pero luma na. Sira-sira na ang ibang parte ng dingding. Gawa pa sa kahoy at plywood ang bahay. Malapit ang bahay na ito sa isang krimen na nangyari noon. Merong mga lalaking pinatay at itinapon sa isang liblib na lugar na di nalalayo sa lumang bahay. Ang sabi pa ng iba, ilang bangkay na raw ang natagpuan doon. Itinatapon na lang matapos i-salvage. Sinasabing away politika, mga ipinapatumba. Minsan nga raw ay may nakikitang multo ng lalaki na kalahati na lang ang katawan. Gumagapang ito pero bigla ring naglalaho. Marami pa akong naririnig na kwento-kwento tungkol sa lugar na yon. Pero mas higit na nakakatakot pala ang kwento mismo sa loob ng lumang bahay na aming inupahan. Ang sabi nila, malalaman mo ang kalagayan ng isang bahay base sa mararamdaman mo sa unang pasok pa lang dito. Unang tapak ko sa bahay na yun, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Lalo na at wala pa itong kuryente. Para sa akin, sobrang nakakatakot dahil mabigat ang aking pakiramdam. Halos manananghalian na nang kami ay pumunta. Pero pagpasok ko sa loob ng bahay, napapikit ako dahil napakadilim at palamig. Para akong pumasok sa loob ng banga. Bigla akong kinabahan na para bang nahirapan akong huminga. Napadilat ako nang tawagin ako ng papa ko. Gulat na gulat pa ako noon dahil ang dating ng boses niya sa akin ay umi-echo. Para talaga kaming pumasok sa banga. Pero nang tingnan ko si Papa, naging normal na ang lahat. Sinabihan ako ni Papa na bantayan ko raw ang bunsong kapatid ko na 5 taong gulang pa lang noon. Malikot kasi ang kapatid ko. Panay takbo, kaya kailangang bantayan. Dahil matagal daw na bakante ang bahay, sabi ng may-ari na matanda na, puro sapot ng gagamba ang nakikita ko kada lingon ko. Nainis pa ako dahil hinayaan nilang pamahayan ng gagamba ang bahay, tapos gusto pala nilang paupahan. Hindi man lang nililinisan. Hindi naman talaga sana kami lilipat ng bahay kung hindi lang nag-away sina Lolo at Papa. Nakapisan kasi kami sa bahay ng lolo ko na ama ni Papa. Nagkaroon sila ng di pagkakaunawaan kaya nag-alsabalutan kami ng wala sa oras. Mura lang naman ang upa sa bahay kaya kinuha na namin kaysa kung saan kami makitulog. Wala ring hiningi na down payment ang matandang may-ari kaya hindi na kami naghanap ng ibang apartment. Habang sinusundan ko ang kapatid kong pasaway, bigla na lang siyang lumabas ng bahay at tumakbo sa likuran. Narinig ko pang tumatawa ang kapatid ko na para bang may kahabulan. Dali-dali ko siyang sinundan.
Pagkadating ko doon, may nakita akong lalaki na mga nasa 40 anyos na. Nakatingin sa akin at napakatalim ng kanyang pagtitig. Sobrang takot ang naramdaman ko dahil galit na galit ang tingin niya sa akin. Nanginginig na ako dahil sa dala niyang palakol na mahigpit niyang hinahawakan. Ilang minuto rin ako sa kinatatayuan ko nang biglang dumating si Mama. Tinatawag na niya ako. Sinabihan niya akong tumulong sa paglilinis ng bahay. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Sasabihin ko sana kay Mama ang nakita kong lalaki. Pero nang lingunin ko, wala na ito. Hinanap ko pa sa paligid pero wala na talaga. Tinanong ako ni Mama kung bakit daw ako nagpunta sa likod bahay. Sabi ko, sinundan ko ang kapatid ko. Nagulat pa ako nang sabihin ni Mama na hindi naman daw lumabas ng bahay ang aking kapatid. Lalong lumakas ang kutob ko na may kakaiba sa bahay na titirahan namin. Pero hindi ako nagsalita kay Mama dahil tiyak pagagalitan lang niya ako. Pumasok na kami sa bahay pero hindi na mawala sa isip ko ang lalaking yun. Natakot ako bigla dahil naisip ko na baka mamamatay tao siya. Sa may pintuan pa lang ay naririnig na namin ang kapatid ko na nagsisisigaw sa ikalawang palapag ng bahay. Dali-dali kaming umakyat ni Mama at naabutan namin siya na nagsasalitang mag-isa na parang may kaaway. Tinawag siya ni Mama. Pagkalapit niya ay umiiyak siyang nagsusumbong. Sabi niya gusto raw agawin ng batang babae ang laruan niya. Panay pa ang turo niya sa may dingding. Pero wala naman kaming nakitang bata. Hindi na nagsalita si Mama. Hinawakan na lang niya sa braso ang kapatid ko at sinabihan na sa ibaba na lang maglaro. Pagkababa namin, sinabihan ko si Papa na maghanap na lang kami ng ibang bahay. Bahala na lang kung maliit basta walang nagpaparamdam at nagpapakita sa amin. Pero ang sabi ni Papa baka lang daw sobra kaming napagod kaya kung ano-ano na lang ang nakikita namin. Alam kong mahirap paniwalaan ang nangyari pero pakiramdam ko talaga. Hindi kami ligtas sa bahay na nilipatan namin. Tapos kinahapunan humahangos si Mama na lumapit sa akin. Tinanong ko siya kung anong nangyari kasi putlang-putla siya. Sabi niya may nakita raw siyang babaeng nakaputi sa magiging kwarto nila ni Papa sa itaas habang nililinis niya. Sobrang naawa ako kay Mama noon. Dahil nanginginig siya sa takot, sinabi kong sabihin na namin kay Papa. Pero ayaw niya. Masyado na raw maraming problema si Papa. Huwag na raw naming dagdagan pa. Sabi pa niya, hindi naman daw kami magtatagal sa bahay ngayon dahil ayaw rin ni Papa. Masyado raw maraming kailangang ayusin. Unang gabi namin sa bahay, sama-sama kaming natulog sa isang kwarto. Ayaw kong humiwalay dahil natatakot akong baka may maranasan na naman akong iba. Akala ko ay ayos na kapag kasama kong natulog sina Papa at Mama.
Pero nagising ako nang may humahaplos sa paa ko na malamig na kamay. Pataas ng pataas hanggang sa binti ko. Bigla akong napatingin at nakita ko ang babaeng nakaputi. Parang ginigising niya ako. Sobrang lungkot niya. Sinisenyasan niya ako na tumahimik, tapos itinuro pa niya ang pintuan. Parang gusto niya akong palabasin ng kwarto. Sa sobrang takot ko, nagtalukbong ako ng kumot tapos sumiksik ako kay Mama. Nanggising si Mama dahil sa pagsiksik ko sa kanya. Napagalitan pa niya ako, pero binulungan ko siya na may babae sa paanan ko. Bigla siyang napatingin, pero lalo akong pinagalitan dahil wala naman daw. Pinatulog na niya ako dahil baka raw magising si Papa. Hindi rin kasi si Papa naniniwala sa mga elemento o multo, kaya nahihirapan kami kung paano namin sasabihin at ipapaliwanag sa kanya ang mga nakikita at napapansin namin. Nang sumunod na gabi, alam kong may mga kababalaghan pang mangyayari. Para natuloy akong weirdo na laging naghihintay sa magaganap. Pilit kong inihahanda ang sarili ko. Pero kapag naman nasa sitwasyon na, naduduwag na akong lumaban. Nasa loob ako ng kwarto ko noon. Nililinisan ko ang aparador dahil doon ko ilalagay ang mga gamit. Nang matapos ako sa paglilinis, nagulat na lang ako nang makitang nasa ibabaw na ng kama ang maleta ko. Inilapag ko yun sa sahig pero biglang nasa ibabaw na. Nakalabas na rin ang mga damit ko at nagsambulat sa ibabaw ng kama. Habang nakatingin ako sa mga damit ko, narinig kong nagsara ang pinto ng aparador. Nagsisigaw ako at dali-daling tumakbo palabas ng kwarto. Kinikilabutan na ako sa mga nangyayari at hindi ko na kaya pa ang magtagal sa bahay na yun. Hinanap ko si Papa at nakita ko siya sa kusina na may inaayos sa lababo. Umiiyak akong sinabihan siya na umalis na kami ng bahay na yun dahil hindi ko na kayang magtagal. Sinabi ko na rin na marami akong nararanasan na kung ano-ano. Pero katulad ng dati, hindi naniniwala si Papa. Sabi niya resulta lang daw yun ng kaka-cellphone ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko kasi hindi naniniwala si Papa sa akin. Sinabihan ko na lang si Mama na samahan niya ako sa kwarto ko para ayusin ang mga gamit. Ilang gabi na akong walang maayos na tulog. Alam kong pati ang mama ko ay nababalisa na rin. 11:00 ng gabi nang marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Saka may narinig din akong mga yabag na papalapit sa kama. Iba na ang nasa isip ko. Pero pinilit kong paniwalain ang sarili ko na kapatid ko ang pumasok, kaya hinayaan ko lang. May mga gabi kasing pumapasok siya ng kwarto ko at tumatabi sa akin sa pagtulog. Nanatili lang akong nakapikit at hinintay na magsalita ang kapatid ko, pero tahimik lang sa kwarto at nandun pa rin ang mga yabag na parang umiikot lang siya. Dali-dali akong bumangon at tiningnan kung sino ang naglalakad. Walang ibang tao sa loob ng kwarto ko pero patuloy ko pa ring naririnig ang mga yabag. Naririnig 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 ko pa ring naririnig ang mga yab
May naglalakad sa kwarto ko pero hindi ko nakikita. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto ni na Mama at ginising siya. Tahimik akong umiiyak dahil ayaw kong magising si Papa. Tahimik kaming lumabas ng kwarto at nagpunta sa kusina. Pinainom ako ni Mama ng tubig at pinakakalma. Kinausap niya ako at pilit na ipinaintindi sa akin ang sitwasyon namin. Wala talaga kaming ibang mapupuntahan. Wala kaming ibang magawa kundi ang magtiyaga sa bahay na yun hanggang sa makalipat kami uli. Habang nag-uusap kami ni Mama, biglang dumating si Papa. Pareho kaming nagulat ni Mama dahil akala namin ay magagalit si Papa sa amin. Pero nagtataka ako kasi tahimik lang si Papa. Tiningnan niya lang kami tapos umalis ulit at bumalik sa kwarto. Iniwan ako ni Mama at sinundan niya si Papa. Maya-maya ay bigla kong narinig ang napakalakas na sigaw ng kapatid ko mula sa kwarto ko. Dali-dali akong pumunta. Pagkapasok ko, nakita ko siyang nagsisisigaw at nanginginig na para bang may kinatatakutan. Tinatakpan niya ang kanyang tenga at paulit-ulit na sinabing, "Tumahimik na kayo! Tigilan niyo na ako!" Nagmamadaling dumating sina Mama at Papa at tinanong kami kung ano ang nangyayari. Sabi ng kapatid ko, may umiiyak daw na babae at isang bata. Napakasakit daw sa tenga ang mga sigaw nila. Kinarga ni Papa ang kapatid ko at bumaba kaming lahat sa sala. Sa sala na kami naghintay ng umaga. Akala namin ay matatapos na dahil naniwala na rin si Papa sa amin. Kaya pala siya lumabas ng kwarto nila dahil nakarinig daw siya ng nag-iiyakan kasabay ng malalakas na kalabog. Nakakita rin daw siya ng lalaking naglalakad na may dalang palakol at nagsasalita na parang may tinatakot. Habang naghihintay kami na mag-umaga, nakarinig kami ng mga yabag. Parang mga naghahabulan. Panay kami lingon dahil hinahanap namin pero wala naman kaming makita. Pero dinig namin na nasa loob ng bahay nangyayari ang habulan hanggang sa nakakarinig na kami ng sigawan. May nanghihingi na ng tulong mula sa kwarto ni na Papa. Sumisigaw ng tulong ang babae habang umiiyak. Puro kalabog na parang nagbubugbugan ang naririnig namin. Dahil puro kahoy ang bahay, ramdam namin ang yanig ng bahay dahil sa mararahas na galaw. Galit na galit ang boses ng lalaki habang sinasaktan ang pamilya niya. Takot na takot kami at nagsusumigaw na rin kami ni na Mama. Kaya sinabi ni Papa na doon na kami sa labas magpaumaga. Para kaming pinalayas ng oras na yun dahil nasa labas kami ng bahay. Wala kaming tulog buong gabi dahil sa mga naranasan namin sa bahay na yun. Nang sumikat na ang araw, umalis na kami sa bahay na yun matapos magpaalam ng Papa ko sa may-ari. Sinabihan kami ng tricycle driver na inarkila namin na may namatay raw sa bahay na yun na mag-ina dahil pinatay ng asawang nag-aadik. Pinalakol daw ang mag-ina at pagkatapos ay nagpakamatay rin ang lalaki. Alam ng mga taga-roon ang kwento ng bahay na kahit ang may-ari ay ayaw nang pasukin ang bahay na yun dahil sa takot. Doon ko na naisip
na kaya pala nung unang tapak namin sa bahay ay hindi pumasok sa loob ang may-ari. Pinaupahan lang talaga yun dahil kailangan ng perang panggastos sa anak nito na nagdadialysis. Hindi na kumibo ang magulang ko. Parang naintindihan naman nila ang kalagayan ng pamilya ng matanda. Pero sana, inisip din nila ang kahihinatnan ng mga uupa. Tindahan. Ako po si Gerald at nakatira po ako dito sa isa sa mga bayan ng North Bulacan. Dito po sa lugar namin ay may isang tindahan. Nasa bungad lang ang tindahan sa lugar. Maganda ang pwesto ng tindahan kaya mabili. Umasenso na ang may-ari noon dahil sa dami ng bumibili kaya lumago ng lumago ang negosyo nila. Hindi naman talaga sila taga rito sa amin. Inupahan lang nila ang bahay na up and down para tayuan ng tindahan. Nang lumaki ang tindahan nila, nagkaroon na sila ng ilang tauhan. Doon na nagsimula ang masalimuot nilang buhay. At pati kaming mga nakatira ay nakakaramdam ng takot dahil sa mga nangyari. Ang usap-usapan ay pinatay raw ng mismong tauhan ang amo nilang lalaki dahil sa pera. Malaki daw kasi ang nakikitang benta ng may-ari kaya napagplanuhan na patayin para makuha ang pera nito. Akala ko rin ay usap-usapan lang ang sinasabing nagmumulto raw ang pinatay na lalaki. Pero naalaman kong totoo nga dahil ako mismo ang nakasaksi. Pauwi na ako noon at bandang alauna na. Nakabike ako kapag pumapasok sa trabaho dahil mahalang pamasahe. Palaging matao sa lugar namin dahil na rin sa dami ng mga nagnenegosyo na madaling araw kong gumising kaya hindi nakakatakot lumabas. Pero ng oras na yun, dahil nasanay na nga akong may mga tao sa kalsada, nagtataka ako kung bakit kahit isa ay wala. Naisip ko pa na baka napagod ang mga tao sa pagpapakasipag kaya nagpahinga muna. Hanggang sa maalala ko na baka ayaw nilang lumabas ng ganoong oras dahil gumagala nga raw ang multo ng lalaking pinatay. Kahit wala pa akong nararanasan na kakaiba, kinikilabutan na ako. Ito na yata ang sinasabing kapag inisip mo, yun ang mararamdaman mo. At kapag inisip mo, mangyayari nga. Habang nagbabike ako, naisip ko na ang malaking tindahan. Naisip ko na ang multo ng lalaki na baka makita ko rin. Halos hindi ko maigala ang paningin ko dahil sa kaba. Ayoko talagang makakita ng multo. Pero sa kakaiwas ko nga doon naman nangyari ang ayaw ko. Nakaparada ang kulong-kulong sa labas ng tindahan. Ito ang sasakyan na ginagamit na service ng may-ari na pinatay.
Malayo pa lang ako ay nakita ko ng may natutulog na lalaki sa sasakyan na yun. Tumaas na ang buhok ko sa ulo dahil ang bulto ng katawan ng natutulog ay tugma sa may-ari ng tindahan. May katabaan ang katawan at mabilog ang tiyan nito. Sobrang kaba ng dibdib ko noon habang papalapit sa kolong-kolong. Halos ayaw kong tingnan, kaso madadaanan ko kaya talagang makikita ko. Pigil ang hininga ko nang tumapat sa kolong-kolong na tricycle. Iniisip ko pa, huwag kang babangon kuya, please lang. Pero kung anong araw ang ayaw mo, siya namang mangyayari. Nataranta ako nang biglang uminat si kuya at para bang naghikab pa. Pagkatapos ay naupo na parang gigising na talaga. Yun kasi ang oras ng gising niya para mamakyaw sila ng mga paninda para sa kanilang talipapa. Para akong tatakasan ng lakas ng tumingin pa siya sa akin pagkaupo niya. Napahinto ako sa pagpadyak ng bike at natulala sa kanya. Hindi ko magawang dumaan. Para na akong hihimatayin nang bigla siyang magtanong sa akin kung anong oras na raw. Nauutal ko na lang siyang sinagot na, huwag po kuya. Dahil sa tindi ng takot ko, bumaba ako sa bike at kumaripas ng takbo pauwi sa amin. Hindi ko na inisip na baka nakawin ang iniwan kong bike kahit mahal pa yun. Humihingal akong kumatok sa bahay. Nang pagbuksan ako ng kapatid ko, gulat na gulat siya sa akin. Akala raw niya na hold up ako. Hinanap pa ang bike ko. Kaya sinabi kong naiwan ko sa kalsada at pinakuha ko na lang sa kanya. Nang sinabi ko kung saan ko naiwan, hindi rin siya pumayag na pumuntang mag-isa kaya sabay naming binalikan ang bike. Nagtutulakan pa kami habang papalapit sa tindahan. Nabawasan ang kaba namin nang makitang may nagbubukas na sa tindahan. Nakita rin naming nakasandal na ang bike ko sa harapan ng tindahan. Nandun pa rin ang kaba at takot namin nang makalapit na kami sa bike. Nanginginig pa rin ang kamay ko habang hinahawakan ang bike ko. Bigla kaming napalingon nang may magsitsit sa amin nang makita ko kung sino yung may-ari na naman ng tindahan ang nakangiting bumati sa amin. Tinanong pa niya ako kung bakit ko raw iniwan ang bike. Sa sobrang takot namin ng kapatid ko, nagsisigaw kaming dalawa habang pinagtutulungan na buhatin ang bike. Tawag ng tawag sa amin ang lalaki. Nang makalayo na, huminto na kami kasi parang hindi na kami makalakad sa takot. Lumingon pa kami sa tindahan. Nandun pa rin ang lalaki at nakatanaw sa amin pero iba na siya. Hindi na siya yung multo ng may-ari. Yung kapatid na noon na lalaki ang nakatayo doon at nagkakamot pa ng ulo habang tinatanaw kami. Nagtatanungan pa kami ng kapatid ko kung pareho kami nang nakita. Talagang yung multo ng may-ari ang nakita namin. Mabait naman kasi talaga ang may-aring yun at palangiti. Kaya siguro ganoon pa rin siya kahit multo na. Dahil nakuha naman niya ang hustisya, kaya siguro nagmumulto siya. Nag-good vibes lang. Pero dito sa amin, may mga pagkakataon talaga na pinag-uusapan ang pagpapakita niya. Asahan mong maririnig mo sa kumpulan ng mga nag-iinuman, nagbibingo, at kahit sa nagmamaritesan lang. Pinagtatawanan pa kami ng tatay namin nang ikwento ang nangyari. Parang pinagyayabang pa ni tatay na nakita rin daw niya ang multo ni kuya nang minsan na napadaan siya doon isang hapon na sarado ang tindahan.
Nakita raw niya itong nakaupo sa labas sa may hagdan ng tindahan. Nagsisigarilyo raw. Nginitian pa siya at kinawayan. Ang nakakatuwa lang, hindi siya nananakot kapag nagpapakita siya. Kaya nang tumagal, wala na rin gaanong natatakot na daanan ang tindahan nila. Dahil sabi nga, nambabati lang naman si Kuya. Noon ko lang nalaman na hindi naman pala lahat ng multo ay nakakatakot. May ilang nagpapakita para hindi makalimutan. May karanasan din po ba kayo sa mga multong good vibes lang sila? Hanggang dito na lang po ang aking kwento at marami pong salamat sa inyong lahat, lalo na sa bumubuo ng Sitio Bangungot. God bless po at more power sa inyong channel. Black Lady sa Quezon Province. Kumusta, Sir Jupiter? Itago niyo na lang ako sa pangalang Gina ng Rizal. Isang simpleng housewife. Itong isi-share ko ay tungkol sa matinding kilabot na dinanas ng buong pamilya ko nang mapadaan kami sa isang highway sa Quezon Province. Dahilan kung bakit hindi na kami dadaan ulit sa nasabing kalsada kapag gabi. Nangyari ito noong 2016, pauwi kami ng pamilya ko galing sa birthday ng isang kababata ng asawa ko. Pasado 9:00 na po ng gabi noon at binabagtas namin ang isang highway sa may Quezon Province. Hindi ko na lang po sasabihin kung saan eksakto bilang respeto na rin sa mga taga roon. Ang asawa kong si Marlon ang nagmamaneho ng multicab at nasa likod naman ang mga anak namin. Sina Jessa, 14 years old noon, at Jason, 11 years old. Maayos naman ang biyahe namin hanggang sa may mailawang karatulang sasakyan sa madilim na kalsada. Sabi sa sign, "Beware of crossing." Kaya pinabagalan ng bahagya ni Marlon ang takbo ng multicab. Subalit walang ano-ano'y may isang babaeng nakaitim ang biglang tumawid mula sa kung saan, Sir Jupiter. Kahit mabagal lang ang sasakyan, nahuli pa rin sa pagpreno ang asawa ko at kitang-kita naming nabundol ang babae. Sandali akong naistatwa sa kinauupuan, Sir Jupiter. Di ko rin mapigil na manginig at mapaantanda dahil sa pagkabigla at pagkabahala. Sinusubukan kong alalahanin ang babae at lalo akong kinabahan nang mapagtantong mukhang may karga itong sanggol. Si Marlon naman dali-daling bumaba para tignan ang naturang babae, ngunit nagtaka ako kasi natigilan siya sa harap ng sasakyan. Kita ko ring yumuko-yuko ito, tila may sinisilip sa ilalim. Tinawag ko siya at tinanong kung ano ang lagay ng babae. Ipinagtaka ko naman ang sinagot niya. Wala naman daw babae o kung sino man sa harap ng multicab. Pero may bahid ng tuyong dugo sa sementong kalsada.
medyo mainit din daw ang simento. Animoy may inilagay na kung anong nagliliyab sa ibabaw nito. Doon na ako nahintakutan, Sir Jupiter. Alam kong may mali. Okay lang sana kung ako lang ang nakakita. Kaso hindi eh. Pareho naming nakita ng asawa ko ang nasabing babae at nakita rin naming nabundol ito ng sasakyan. Papa, huwag ka na ngang manakot ng ganyan. Ang dilim-dilim na nga dito sa dinadaanan natin eh. Alis na lang tayo agad at baka multo yung babae. Biglang sumabat sa usapan ang panganay naming si Jessa. Maging siya, nakita rin pala ang babaeng biglang tumawid. Napamura ang asawa ko ng matauhang maaaring multo nga ang nabundol ng sasakyan. Mabilis siyang bumalik sa upuan at pinaandar agad ang multicab. Tahimik naming itinuloy ang biyahe, Sir Jupiter, bagamat hindi na kami nilubayan ng kilabot. Malamig ang hangin. Ngunit ramdam naming may iba pang presensyang dumadapo sa balat namin sa buong biyahe. Maghahating gabi nang makarating na kami sa bahay. Sa isip ko noon, mabuti na lang at hindi na nagpakita ulit ang babaeng nakaitim. Pero mali pala ako. Hindi pala mabuti ang nangyari dahil hindi pa pala siya tapos. Nilapag lang namin ang mga bagahe namin sa may sala, Sir Jupiter. Latang-lata na po kasi kami sa maghapong swimming at biyahe. Ang mga anak ko dumiretso na sa kanilang mga kwarto at gayon din kami ng asawa ko. Nang nakahiga na kami, may naulinigan akong iyak ng sanggol. Binaliwala ko na lang kasi iniisip ko baka may bisita lang na may dalang bata ang kapitbahay. Pinilit kong matulog at antok na talaga ako. Sinusubukang baliwalain ng kakaibang hangin na magkahalong lamig at init. Subalit napabalikwas ako nang bangon nang biglang magkakakatok si Jason sa pinto. Papa, nandito siya, yung babae. Nasa kwarto ko. Mangyak-ngyak na sumisigaw ang anak ko kaya agad ko itong pinagbuksan. Maging si Marlon ay nagising din at nagtataka kung ano ang nangyari. Inalo ko ang humahagulhol kong bunso. Tsaka tinanong kung ano ba ang nangyari. Nanayo ang balahibo ko sa sinabi ni Jason. Naroroon daw sa kwarto niya ang babaeng nabundol ng multicab. Nakaitim nga ito at may karga-kargang sanggol. Nakatayo sa may sulok, tsaka matalim na nakatingin sa kanya. Sabi naman ng asawa ko, baka minapangungot ka lang anak. Siguro masyado mo lang iniisip ang nangyari kanina. Subalit ayaw po talagang tumahan ni Jason. Takot na takot talaga ito at nangangatal pa. Papatabihin na lang sana namin siya sa pagtulog nang biglang yumanig sa buong bahay ang hiyaw ni Jessa. Mabilis naming dinungong mag-asawa ang panganay naming dalaga sa kwarto nito. Papasok na sana kami nang bigla namang bumukas ang pinto at lumabas si Jessa. Ma, yung babaeng nakaitim nakasilip sa bintana ko. Nagkatinginan kami ni Marlon sa sinabi ni Jessa. Doon namin naisip na hindi binabangungot si Jason. Totoong naririto nga sa bahay ang babaeng nakaitim. Nagtipon kaming 4 sa kwarto naming mag-asawa, Sir Jupiter. Kami ng mga bata sa kama habang si Marlon naman sa nilatag na kutson sa sahig. Gusto na naming matulog at makapagpahinga. Ngunit nananatili kaming gising dahil sa kilabot. Natatakot na baka may gawing masama ang multo habang tulog kami.
Bagamat hindi namin siya nakikita, ramdam naming naririyan lang siya sa bahay. Nananatili po kasi ang kakaibang hangin. Hindi ko mailarawan ng eksakto pero magkahalo itong sobrang lamig at init. Umiikot-ikot sa palibot namin ang papalit-palit na temperatura. Dahil hindi po talaga kami makatulog, naisip na lang naming magrosaryo. At baka sakaling makatulong para maitaboy ang maligno. Mga bandang 3:00 ng madaling araw ng mga lahati na kami sa pananalangin at noong oras ding yun, naulinigan na namin ang iyak ng sanggol, Sir Jupiter. Napaiyak ng bahagya si Jessa dahil sa takot habang si Jason na may yumakap sa akin. Tuloy-tuloy lang kami sa pagrorosaryo kahit unti-unti nang lumalakas ang pag-ikot ng kakaibang hangin sa loob ng kwarto. Nang matapos na namin ang pagdarasal, umulit pa kami kasi hindi pa rin nawawala ang palahaw ng bata. Doon na rin namin narinig na biglang umandar ang multikab na nakagarahe sa harap ng bahay. Sinilip namin ito sa bintana at nakitang umaandar nga ito kahit walang tao sa loob. Kahit si Marlon nagtataka rin kasi nasa kanya naman ang susi. Hanggang sa bigla ko na lang nasabing, hindi kaya pinapabalik tayo ng multo doon sa may highway? Baka may gusto siyang gawin natin doon. Basta ewan. Sa totoo lang, Sir Jupiter, maski ako hindi alam kung bakit ko nasabi yun. Sumigunda naman si Jess at sinabing baka gusto ng multo na doon kami magdasal. Naisip ng asawa ko na kami na lang dalawa ang pumunta. Pero nababahala naman ako, baka saktan ng multo sina Jason at Jessa kapag iniwan namin. Kaya nagpasya kami na kami lahat ang aalis. Lumaklak ng energy drink si Marlon na nasa ref para hindi siya makatulog ng basta sa biyahe. Sir Jupiter, sa sala pa lang nagsimula na kami ulit magrosaryo. Ramdam din namin ang di pangkaraniwang hangin. Di pangkaraniwan kasi talagang nanunuot sa lamig ang lamig, ngunit bagyang mapdi sa balat ang init. Bukod pa, malinaw naming naririnig ang iyak ng sanggol. Animoy nasa sala lang din ito kahit wala namang kaming nakikitang bata. Sumakay kami sa umaandar pa ring multikab habang patuloy sa pagdarasal. Sa likod ako umupo para samahan ang mga anak namin. Ramdam din naming sumama sa amin ang kakaibang hangin. Kaiba sa malamig na hangin galing sa bintana. Ilang minuto pa napalingon ako sa may harap ng sasakyan, Sir Jupiter. Nanlaki ang mga mata ko kasi kitang-kita ko sa rearview mirror na katabi ng asawa ko ang babaeng nakaitim. Napakagulo ng mahaba nitong buhok, tumatakip sa kanyang mukha. Karga rin niya ang isang iyak ng iyak na sanggol. Nangungulay uling ang balat. Subalit wala namang tao sa passenger seat kung titignan ko. Sa salamin lang talaga siya natatanaw. Kakatitig ko sa kanya, di ko napansing napahinto na pala ako sa pagbigkas ng dasal. Noon din natanaw kong tumitig sa akin ang pulang mata ng babae sa salamin. Napayuko ako, napapikit at napabalik sa pagdarasal. Tumatakbo rin sa isip kong sana tama ang ginagawa namin at mapapatigil nito ang multo. Iniisip ko rin kung bakit ba siya nanggugulo sa amin gayong di naman sadya ang pagkakabundol sa kanya ng multikab. Nakailang ikot pa kami sa pagrorosaryo hanggang makarating kami sa may Quezon. Nang matanaw ko ang Beware of Crossing na karatula,
Napansin kong wala na sa passenger seat ang babaeng nakaitim. Subalit natanaw namin siyang nakatayo sa may gilid ng kalsada sa mismong pinagtawiran niya ng mabundol ng multicab. Inihinto ni Marlon ang sasakyan at doon kami nagpatuloy magrosaryo hanggang magbukang liwayway. Tiniis namin ang papalit-palit na temperaturang pumapalibot sa amin. Nang tuluyan ng sumikat ang araw, pinakiramdaman namin ang paligid at sinigurong wala na ang presensya ng babae. Pagkatapos dumiretso kami sa isang malapit na simbahan at nagpadasal sa isang pari. Pinabindisyonan na rin namin ang multicab para sigurado. Doon na rin po namin nalamang kaluluwa palayo ng isang babaeng nakatira sa isang malaking bahay. Nakatayo raw ang bahay malapit sa highway na yun. Subalit nasunog kasama ang babae at ang kanyang anak. Nagpapakita ang naturang babae para magpadasal sa mga motoristang dumadaan. At sumasama nga ito sa biyahe hanggat hindi nakukuha ang kanyang gusto. Simula noon, hindi na namin nakita ulit ang babaeng nakaitim. Hindi na rin kami dumadaan sa nasabing highway kapag gabi. Mahirap na. Baka sumama sa amin ulit. Pasensya na rin na tayo kung sabihin kung saan eksakto ang nasabing highway at karatula. Baka kasi makapaglulot pa ito ng hindi magandang pangyayari, lalo kapag may nauna na kayong takot habang nagmamaneho sa lugar. Siguro i-comment ninyo na lang kung may alam kayo sa tinutukoy kong highway. Bilang pangwakas, ipinapaalala kong palagi kayong mag-ingat kahit saan pa kayo bumibiyahe. Huwag din kalilimutang magdasal ng mataimtim kapag may mga mahihiwagang nilalang kayong nakakasalubong kahit saan. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter, at salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Waving Children sa Davao. Alam ba ninyong may isang kakaibang road sign sa Davao City na nagsasabing, "Waving Children, please wave back"? Yun lang talaga ang nakalagay sa dilaw na karatulang nakatayo sa mismong gilid ng kalsada. Walang nakakaalam kung bakit naroroon yun. Lalo't wala namang malapit na paaralan o kabahayang may maraming bata. Puro talahiban lang talaga ang nasa tabi ng kalsada, papunta sa isang sobrang sikat na nature park. Nakatutuwang isipin, ano? Sa totoo lang, yun din ang naiisip ko dati kapag naririnig ko ang tungkol sa nasabing road sign. Subalit nagbago ang lahat nang madaanan namin ito ng mga katrabaho ko at hindi namin sinunod ang hatid nitong paalala. Hi po, Sir Jupiter. Ako nga pala si Kulas, 41 years old ng Davao de Oro. 2007 pa nangyari itong ikikwento ko, noong nagtatrabaho pa ako sa isang opisina. Summer, kaya napagplanuhan ng branch namin na mag-outing doon nga sa isang sikat na nature park and resort sa Davao City. Alam na alam ng mga Davaoenyo ang nature park na ito, lalo kapag sinabi kong maraming pine trees.
Pero hindi naman ito tungkol sa nasabing park, kundi sa kalsada papunta roon. Bandang 5:00 pa lang ng umaga, nasa bandang Turil, Davao City na kami. Gamit namin ang SUV ng katrabaho kong si Jong na siyang nagmamaneho. Tapos may isa pa kaming kasamang si Vic na nasa pinakalikurang row ng upuan. Yung iba pa naming mga katrabaho, nauna na sa resort. Biglang binuksan ni Jong ang usapin tungkol sa kakaibang road sign, Sir Jupiter. Sabi niya, "Mga bay, narinig na ninyo yung tungkol sa karatula dito banda sa Turil? Yung may nakalagay na, 'Waving children, please wave back'?" Sabi ko naman, oo. Ilang ulit ko nang naririnig yun pero hindi ko pa naman nakikita ng personal. Kasi hindi naman ako madalas sa nasabing lugar. Si Vic naman napahagikhik kasi malapit lang doon ang bahay ng kanyang lolo't lola. Wala naman daw siyang nakikitang ganoong karatula kapag dumadalaw siya. Dagdag pa ni Jong, kalokohan lang yun malamang. Sino ba naman kasing maglalagay ng ganoong karatula sa tabi ng daan, di ba? Lalo pat wala namang maraming bata sa lugar na yun. Puro talahiban lang. Napagkatuwaan pa namin ang nasabing kwentong bayan, Sir Jupiter. Nariyang nagpalitan kami ng kuro-kuro tungkol doon. Ang alam daw ni Vic, may eskwelahang nasunog daw malapit doon. Sabi ko naman, ang narinig ko, may naaksidenteng sasakyan at may mga batang nadamay. Hanggang sa nasabi ni Jong, "O sige, ganito. Kung sakaling makita nga natin yung karatulang yun, walang kakaway ha?" Nagpatuloy kami sa usapan at tawanan. Ilang minuto pa, natahimik na rin kami. At tanging tunog na lang ng kotse ang naririnig ko. Tumingin ako sa malinaw na salamin ng bintana. Tsaka napansing wala kaming kasabayang ibang sasakyan sa lugar. Madilim pa rin ang langit. Ilang minuto pa kaming natahimik, Sir Jupiter. Hanggang sa may natanaw akong nahagip ng ilaw ng kotse. Kulay dilaw na karatula sa gilid ng kalsada. Namangha ako kasi totoo ngang may nakasulat na, "Waving children, please wave back." Gayunpaman agad nahaluan ng kilabot ang pagkamangha ko. May nakita kasi akong ilang mga batang paslit sa tabi ng karatula. Madilim ang paligid at tuloy-tuloy ang kotse kaya hindi ko sila nakita ng maayos. Subalit palagay ko siguro nasa mahigit 5 bata ang nandun at nasa mga 7 hanggang 9 na taong gulang. Lahat din sila kumakaway habang nakaharap sa amin. At ang nagpakilabot sa akin ang naaninag kong mga mata ng isa sa kanila nang matamaan ng ilaw ng kotse. Nanlilisik, ngunit puro itim. Ilang saglit lang yun kasi may kabilisan ang takbo ng kotse. Sa katunayan, hindi pa ako sigurado kung totoo ba o guni-guni ang nakita ko. Gayunpaman, napakalamig na ng pawis ko noon at napakalalaki ng butil kahit malakas naman ang aircon ng sasakyan. Nakita niyo ba yun? Natauhan lang ako nang magsalita si Jong, Sir Jupiter. Medyo mahina ang boses, ngunit madiin. Napalingon ako sa kanya at napansin kong maging siya ay pinagpapawisan din. Bahagya pang nanginginig ang mga braso habang pilit pinapanatili ang kotse sa daan. Tinanong ko kung tinutukoy ba niya ang kumakaway na batang nanlilisik ang puting mga mata. Ngunit natigilan ako nang sinabi niyang lahat daw ng mga batang naroroon, ganoon ang mga mata. Bakit ganoon ang itsura nila? At bakit sila kumakaway?
Hindi ko alam. Sa totoo lang hanggang ngayon, hindi pa rin namin nasasagot kung sino o ano ang mga batang yun, Sir Jupiter. Umikot lang sa isip ko noon, sila kaya ang mga kumakaway na batang tinutukoy ng karatula? Dapat ba kinawayan namin sila pabalik? Paano yan? Wala sa amin ang kumaway pabalik, Sir Jupiter. Natahimik kami ulit sa loob ng sasakyan. Maliban sa ingay ng makina ng kotse, dinig na dinig din ang malalalim naming mga paghinga dahil sa kilabot. Halata ko pa nga kay Jong na nahihirapan na siyang magmaneho lalo't madilim pa ang daan. Bukod pa, may napansin din akong mahina, ngunit tuloy-tuloy na bumubulong-bulong mula sa likod. Mukhang si Vic, pero anong ginagawa nun? Lumingon ako sa likod para tingnan ang kasama namin, subalit halos umalas ang espiritu ko nang makitang puno ng mga bata ang SUV, Sir Jupiter. Walang bakanting upuan. Yung iba pa nga nakatayo na sa mismong likod ng driver's seat. Pare-parehong puro puti ang kani-kanilang nanlilisik na mga mata. Lahat din sila may iba't ibang pinsala sa katawan. Merong sabog ang noo, may bali ang braso, may lapnos ang dibdib at iba pa. Nakakikilabot silang tingnan, ngunit kabag-habag din dahil nga mga bata. Si Vic naman, kita kong nagsusumiksik sa may pinto habang kumikibot-kibot ang mga labi at nanginginig. Tuloy-tuloy na bumibigkas ng mga dasal na di ko na maintindihan. Taranta akong lumingon kay Jong at sinabing ihinto niya ang kotse. Mangiyak-ngiyak naman niyang sabi dahil sa takot, "Kulas, kanina ko pa sinusubukan pero ayaw kumagat ng preno. Mamamatay tayo pag di natin natabo yung mga karapatang yan. Mamamatay tayo!" Sagad na sa buto ko ang kilabot. Hindi ko na alam ang iniisip ko. Pinilit kong buksan ang pinto, ngunit ayaw magbukas. Kinalampag ko ang salamin ni hindi man lang gumagalaw. Sa halip, isang dugo ang kamay ng bata ang sumampal sa labas ng salamin mula sa bubong ng kotse. Kinakalampag din nito ang salamin kaya't kumalat ang dugo sa labas ng bintana. Pagkatapos may biglang humila sa balikat ko mula sa likod. Napasandal ako sa upuan, napalingon at bumungad sa mukha ko ang napakalapit na mukha ng isa sa mga batang multo. Dislocated ang panga, kaya't nakangiwi ang bunganga niyang napakalaki ng buka. Sinakal niya ako habang may isa pang kamay na kumapit sa kabilang balikat ko. Pilit akong nagpumiglas, pero sadyang napakalakas nila, Sir Jupiter. Sinilip ko si Jong at lalo akong nangilabot nang makitang may nakakandong na isa pang bata sa kanya at sinasakal din siya. Hindi mapahinto ang kotse. May sumasakal sa driver. Paano na kami? Napapikit ako habang kinakapos ng hininga dahil sa pagkakasakal. Sana makalagpas kami ng ligtas mula sa mga batang nakisakay sa amin. Sana makarating kami sa resort nang hindi napapahamak. Ilang sandali pa naramdaman kong nawala ang mga kamay sa balikat at leeg ko. Napadilat ako at nahintakutan nang may nakitang batang tumatawid sa harap. "Jong, may bata!" Napadilat si Jong, kinabig ng bigla ng manibela. Nawalan ng kontrol ang kotse at tumilapon kami sa may gilid ng kalsada. Nawala ang batang tumawid. Sir Jupiter, nakaligtas naman kami ng buhay mula sa nakakikilabot na karanasang iyon. Bali nga lang ang kanang binti ko at putok ang ilong ni Jong. Si Vic naman hindi gaanong nasaktan ng malubha. Ngunit malala ang pinagdaan ng post-traumatic stress disorder. Hindi na nga po siya nag-asawa at nagkaanak hanggang ngayon kasi takot siya sa mga bata.
Maraming taon na ang nakakaraan mula noon. Subalit buhay pa rin ang mga kwento-kwento tungkol sa nasabing road sign sa Toril, Davao City. May mga nagsasabing naroroon pa rin ang karatula. Ngunit may mga nagsasabi namang wala silang nakikitang ganoon sa lugar. Sa isip-isip ko, baka pili ang pinagpapakitaan ng karatulang iyon at ng mga batang espiritu. Hindi ko sigurado. Hindi ko nga alam kung bakit may ganoon doon. Kaya sa mga taga Davao na listeners, paki-comment naman kung alam ninyo ang tungkol sa road sign na yun. Gusto kong malaman ang pinagmulan ng mga batang yun at kung naroroon pa ba ito hanggang ngayon. Hanggang dito na lang po, Sir Jupiter. Salamat sa pagbibigay oras sa aking kwento. Mag-ingat tayo palagi sa pagmamaneho.